Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 4. So let's get started. PHP MySQL Prepared Statements. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is what is PHP MySQL Prepared Statements. Number 2, the advantages of using prepared statements. And number 3, the implementation of PHP MySQL Prepared Statements. PHP MySQL Prepared Statements. A prepared statement, or also known as parameterized statement, is simply a SQL query template containing placeholder instead of the actual parameter values. These placeholders will be replaced by the actual values at the time of the execution of the statement. Parang ganito yan. Ang nangyayari do sa previous lesson natin is meron akong data or hawak ko yung data. Pagkatapos, yung data ay sabay kong ipinapasa doon sa mga statement ko o yung query. Parang ganito. Nung nag-insert tayo ng record doon sa person, nung binato natin at sinabi natin, hey, SQL, insert mo dun sa column na last name, first name, sex, at email, yung mga values na to, yung mismong mga columns dun sa mismong mga record ay actually binded. Magkasama silang ipinapasa dun sa mismong query. Pero sa prepared statements, babaguhin natin yung approach o gagawin natin tinatawag na parameterized yung pag-execute. Pag sinabi nating parameterized, ganito yan. Ang gagawin natin sa prepared statements, from the term itself prepared, naka-ready yung mismong mga placeholders and then ang kailangan mo na lang gawin, ibibigay mo na lang yung data afterwards. Anong ibig sabihin? Imbis na laging magkasabay ipinapasa yung mga fields kasama yung mga data, ang mangyayari, uunahin mo nang ipasa yung mga fields. Nakaabang na sila, nakaprepare na sila. Ngayon, pagkatapos nun, ang mangyayari, pag kailangan mo mag-insert ng record, yung actual data na lang yung ipapasa mo. Sasaluhin niya ng SQL, pagkatapos i-insert niya. So, para mas maintindihan natin, ma-visualize natin yan mamaya dun sa mismong actual lesson. So, we will going to proceed. Sabi dito, MySQLi supports the use of anonymous positional placeholder o yung paggamit natin ng wildcard na question mark. As shown below, meron tayong syntax kagaya nito. Magbabago ng konti yung procedure natin. We will going to do insert into persons and nandun pa rin yung mga fields. First name, last name, at email. Tulad nga na sinabi ko, sa prepared statements, ganito yung mangyari. Mauuna nang aalis, parang ganun ang logic na mauuna nang aalis yung mga fields natin, kagaya ng first name, last name, at email. Automatically, hahawakan na yan nung ating SQL parser. Pagkatapos, doon sa values, maglalagay lang tayo ng mga placeholders such as question mark, indicating na mamaya, meron akong ipapasa sa yung tatlong value. Antayin mo. Okay? So, mag-aantay ngayon yung SQL dun sa tatlong value na isusupply mo mamaya. Pero, dito sila papasok. Okay? Pero tulad nga na sinabi ko again, mauuna nang ma-execute yung ating template. Okay? Yung ating SQL insert into. Yung data will be to follow. Ngayon, sa PDO naman o yung isang driver na in-explain natin during the first course, okay? Supports both anonymous positional placeholder, pwede ka daw gumamit ng question mark kagaya ng MySQLi, as well as yung mga named placeholders. O ang ibig sabihin, pwede ka magbigay ng pangalan sa mga placeholders. Kapag naman gumamit ka ng named placeholders, kailangan mo lang simulan yung mga template natin sa paggamit o placeholder ng tinatawag nating colon character and followed by the identifier. Kagaya nito. Sa PDO, ganito mo siya gagawin. Insert into, pangalan ng table, at nandun pa rin yung mga fields. And then followed by values. Pero mas madali talaga sa MySQLi. Although, again, take note, yung PDO support din naman yung question mark. Pero this time, ang advantage, pwede kang magpangalan ng placeholder. Basta't lalagyan mo lang yan ng colon dun sa unahan. Sa ganitong form kasi, mas readable yan,
Maglalagay ka lang ng colon and then yung pangalan ng placeholder. Kunwari, colon first name, colon last name, colon email. Then, okay na yan. By the way, hindi variable yung mga yan, placeholders ang tawag natin sa mga yan. Wala pang laman yung mga yan. Kumbaga, parang sa function, no, those will become parameter. Susuplayan mo lang yan ng value mamaya. Ngayon, moving on, the prepared statement execution consists of 2 stages. Okay? Prepare and execute. Kaya nga siya prepare eh. So, ang unang stage is yung tinatawag nating prepare. At the prepare stage, a SQL statement template is created and sent to the database server. Kagaya ng in-explain ko sa inyo kanina, during the prepare stage, kapag wala pa yung record mo, hindi pa naka-ready, imbis na mag-aantay ang SQL dun sa magkasamang template at saka data, ipapasa na kagad o mauuna ng babiyahe or aalis yung tinatawag nating template. At ano yung template na yon? Ito ngang part mula insert into hanggang do sa mga values na merong placeholder, kagaya ng mga yan. Okay? Pero wala pang data. Yung template pa lang. Now, the server parses the statement template, performs a syntax check and query optimization, and stores it for later use. Ngayon, since nauna ang template, ang gagawin ngayon ng server, no, ipaparse na niya yung template. I-execute na niya, papaganahin na niya. Anong mangyayari pag pinagana niya? Una, ipe-perform na niya yung syntax check. Tama ba yung syntax na ginawa niya? Ibig sabihin, halimbawa, tulad sa ginawa natin last time, yung last name, ginawa kong last names. Doon pa lang, kapag mali na, kahit hindi na dumating yung value, error na siya kagad. So, ang advantage, since nauna yung template, sigurado ka na tama na yung SQL query mo. Okay? Magkakaroon na ng advanced checking bago pa dumating yung mismong data. Magkakaroon na rin na tinatawag nating query optimization. So, magkakaroon na ng changes dun sa tinatawag nating execution plan ng SQL para mas maging mabilis at efficient yung pag-i-store ng data after. Kasi nakaprepare na eh. Meron ng template na ibinigay. Ang inaantay na lang natin, data. Kahit sa totoong buhay, no, kapag sinabi nating prepared statements, madali lang naman yan. Halimbawa, papagawan kami ng certificate pero wala pa yung mga pangalan ng mga gagawa namin na certificate. Hindi ba mas maganda kung unahin ng gawin yung template? Nakaredy na yung mismong layout ng certificate para kapag dumating yung mga pangalan, pwede ako mag-perform ng mail merge and then, boom, mas mabilis yung trabaho. Na-optimize yung trabaho kaysa dun sa hanggat hindi pa dumadating yung mga pangalan, hindi ko ginagawa yung template ng certificate. Sa totoong buhay, ganun yung analogy ng prepared statements. Mauuna yung template bago yung data. Okay? Hopefully, naintindihan nyo yung part na yun, no? Next is yung execute. During the execute parameter, values are sent to the server. So, sa execute this time, yung value na mismo o yung record na yung is-send to sa server. The server creates a statement from the statement template and these values to execute it. So, ang nangyari, since nag-aantay na yung template mo doon, ang gagawin na lang ngayon sa execute, ipapasa ngayon yung mga data at isushoot do sa mga placeholder and then i-execute na yan ng SQL. In a sense, mas mabilis na kasi sa tuwing mag-i-insert siya ng record, hindi na ina-analyze ni SQL kung tama ba yung syntax na ginawa mo. Kasi dun sa walang prepared statements, kada may ini-insert ka, lagi siyang nag-check. Tama ba yung syntax mo? Okay, tama. Mag-optimize muna ako pagkatapos mag-i-store. Paulit-ulit yon. Syntax check, optimization, store. Syntax check, optimization, store. Pero this time, isang beses na lang niyang gagawin yon. Pag nagawa niya yon, nag-aantay na lang siya. Pag dumating yung data, boom, insert. Tapos, mas magiging mabilis. Okay? Now, prepared statements are very useful particularly in situations when you execute a particular statement multiple times with different values. Kagaya na nga sinabi ko, nagiging useful talaga ang prepared statements kung marami kang ini-insert na data na magkakaiba lang naman yung values pero iisa yung pattern o yung template. The following sections describes some of the major benefits of using these prepared statements. So, isa-isahin natin yung mga tinatawag nating advantages. Una, a prepared statement can execute the same statement repeatedly with high efficiency.
because the statement is parsed only once, again, while it can be executed multiple times. It also minimizes bandwidth usage since upon every execution, only the placeholder values need to be transmitted to the database instead yung buong SQL statement. Ganito sabi dito, kapag gumamit ka ng prepared statements, mas naging efficient yan kapag yung ginagawa natin, yung mga repeated insertions o yung mga paulit-ulit lang. Bakit? Kasi nga isang beses lang niyang gagawin yung template o yung pag-check doon sa template pagkatapos puro mga record na lang. Mas makakatipid ka sa bandwidth o yung data transmission kasi imbis na yung buong mahabang SQL command yung pinapasa mo during execution, puro data na lang. Kasi isang beses mo lang ipapasa yung buong syntax ng SQL. Yung values na lang yung itinatransmit natin papunta dun sa SQL. Mas nagiging madali siya. Pangalawa, prepared statements also provide strong protection against SQL injection. Ito yung isa sa mga reason kung bakit diniscuss ko talaga siya. No? Kasi there are instances, baka sagutin nyo kasi ako, sir, hindi naman ako mag-insert ng multiple instance palagi. Madalas pa isa-isa lang yan. Okay lang, pero ang advantage kasi ng paggamit ng prepared statements, maiiwasan yung or malilesen yung chances na magkaroon ng SQL injection. SQL injection is another example of vulnerability pagdating sa isang web application. So, hopefully na magkaroon ako ng ibang topic sa lesson natin ito when it comes to SQL injection. Kamukha lang yan ng XSS na dinemo ko sa inyo last time. Tuloy lang, because parameter values are not embedded directly inside the SQL query string. Hindi kagaya sa unang lesson natin kung saan nag-insert into tayo, nandun yung template, tapos nilagay natin right away dun yung mga values, pwede kasing matamper yung mismong SQL string. Kapag na-bypass yung SQL string, yari ka na. Sa prepared statements, kasi parameter values are sent to the database server separately from the query using different protocol and thus cannot interfere with it. Kapag gumamit ka kasi ng prepared statements, yung parameter values, sinasend sila ng separately. Ibig sabihin, sabi nga, nauna yung template, yung data, ibang service sila, Kumbaga, ibang sasakyan sila. Hindi sila basta-basta matatamper dahil iba din yung protocol na ginagamit doon. The server uses these values directly at the point of execution at gagamitin na lang na server yung mga data na yon directly kapag kailangan na talaga niya mag-insert. Then, after the statement template is parsed, that is why the prepared statements are less error-prone and thus considered as one of the most critical element in database security. So, ibig sabihin from this point forward, mga kapatid, kapag magpe-perform tayo ng mga query, dapat lagi sila munang naka-prepared. Hindi tayo gagamit ng mga rekta, kagaya ng pinakita ko sa inyo last time. Hopefully, nagkakaintindihan tayo dun sa part na yon. Okay? Sir, paano kung isa lang? Okay lang, walang problema yan. Ang importante, makapag-provide tayo ng mas magandang security dun sa database. I-discuss ko muna to para mamaya hindi na natin babalikan, Yung tinatawag natin mga bind variables o yung character. Sa Java, kung naalala nyo, ito yung pang-check ng format o format check na ginagawa natin. Kunwari, %d, %f, and so on. So dito, the type definition string specifies the data types of the corresponding bind variables and contains one or more of the following 4 characters. Kapag gagawin natin yung mga placeholder, pag ipapasa natin yan, magkakaroon tayo ng parang format checking. Kapag ang ipinasa mong data or record is binary such as image, PDF, and so on, mga multimedia file, ang gagamitin nating flag ay B or letter B, small letter B. Kapag naman number with floating point or decimal point o double, okay, we will be using small d. Kapag integer o yung mga number na walang decimal places, that is I. And kapag string yan or text, we will be using S. The number of bind variables and the number of characters in the type definition string must match the number of placeholders in the SQL statement template. Now, without further ado, we will now going to demonstrate or discuss the PHP MySQL prepared statements. So,
on my demonstration, no, ang gagawin ko ganito. Hindi ko pala ito nasasara. Pero gagamitin ko ito mamaya. So, Control N na lang. Don't save. Ngayon, ang bala kong gawin is in my directory, where are you? Test. Okay? And then, dun sa MySQL demo, kung naalala niyo yung unang add persons, buksan nga natin yon, yung unang add persons, hindi yan yun. Yung insert demo, sorry. The insert demo, dito lang ako magdi-discuss ngayon, okay? Sa insert demo. Kasi ito lang yung syntax na gusto kong i-clarify. Ngayon, ang magiging activity ninyo, okay, after nung lesson na to, is you will going to improve yung ginawa nating, ito, yung add record, naalala nyo pa tong add persons na to, graded activity po yan, no? Kailangan makakapag-submit kayo sa akin ng ganitong activity. Nandiyan na yung source code ninyo, ganun, pambawi ito ng grade class, no? Ang gagawin lang ninyo, instead of recta, irerekta ninyo yung mismong SQL insert into, improve ninyo yung code ninyo para magkaroon muna siya ng prepared bago siya mag-insert. Okay? We will be performing yung prepared statements. Pero i-discuss ko siya dito. So, I will going to duplicate the file para masaya ating insert demo. Pero ang gagawin natin dito, insert demo or prepared. We will going to put prepared hyphen insert demo para hindi mawala yung original file. Ayan. Para ma-preserve. Insert, prepared, insert. Ngayon, instead of, tanggalin ko na rin yung single line, no, para di na parang harang dito. Naalala nyo pa yung part ng code na to kung saan in-insert natin yung mga record, okay, doon sa table ng isahan. Ito yung sinasabi nating rekta. And this is not good. Bakit? For some particular reasons, kahit sabihin mong in-enumerate mo to ng isa-isa, ang basa dito ng MySQL, babasahin niya to ng isang beses pagkatapos kukunin niya to. Pagkatapos, babasahin niya ulit to, kukunin niya yon, babasahin niya ulit to at kukunin niya yon. 3 beses niyang babasahin yan. 3 beses siyang magkakaroon ng syntax check, 3 beses siyang mag-optimize, at 3 beses siyang magpe-perform ng execution. And that's bad. Lalo na kung meron kang 1,000,000 record na gustong i-insert, that will going to hurt your database. Okay? Kasi, ilan yon? 3 million? Dahil times 3? Dahil kung 3 nga lang ba yung gagawin niya? What if more than that? So, instead of doing that and to prevent, no, yung tinatawag nating security vulnerability, then we will going to do prepared statements. Ang dami ko sinabi. Let's start. How do we do it? Very simple. Instead of specifying yung mga values dito, I'm going to eliminate them. Dapat yung binuro ko yung kanina. Still, we have the insert into persons, na dun pa rin yung syntax, and then values. Now, instead of typing yung actual value, kagaya nung kanina, okay, then, ang gagawin lang natin, maglalagay lang tayo ng placeholder represented by question mark. Diba? Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Ayan. Ganyan lang. That's it. Tapos na. Hindi, joke. Meron pa. So, ang ibig sabihin, may 4 na placeholder. May 4 na value ang papasok dito mamaya. Pero hindi pa natin alam kung ano. Kaya nga placeholder o question mark. Ito papasok sa last name. Ito papasok sa first name. Ito papasok doon sa sex. At ito papasok sa email. Ganun ang logic. Okay? At tapos na natin yung ating SQL. Okay? Ngayon, if tapos na yung SQL, ang susunod nating gagawin is magpe-perform tayo ng if. Pagkatapos, gagawa tayo ng statement. So, this time statement naman yan at papangalanan ko tong STMT. Okay? STMT, ito yung abbreviation para sa statement. And instead of MySQL query, okay, MySQLi query, then we will be using MySQLi underscore prepare. Yan. So, si prepare yung gagamitin natin. Ano yung gusto mong i-prepare? Simple lang. Una, kailangan ko pa din ng aking connection object. Kailangan yan para malaman natin kung sinong database yung gusto mong i-prepare. At pangalawa, ano yung SQL template. Diba? Yun yung term natin para dun sa gagawin natin. So, you would like to prepare this template dun sa database. So, if you did this, mga kapatid, no, mangyayari na yung prepare stage
pupunta na yan kay SQL. Pupunta na to dun sa database. So, pupunta na yun dito, okay? Nagkaroon na ng tinatawag nating syntax check, optimization, and so on and so forth. Ngayon, pero wala pa siyang ini-insert. Waiting ngayon siya. Ngayon, kung magsasucess, no? If magtutrue yung part na yon. Kapag yan nag-false, pwede tayo magkaroon dito ng else, syempre. At pwede mong sabihin or i-echo, else, echo, no, magandang message. Yan na naman tayo, ang hirap mag-isip na message. Error, ng errot. Hindi pala nagka-capital. Error, ano ba, Mark? Madilim kasi, no? Yan, nahirapan ako mag-type. Could not prepare query. And then, kung gusto mo, pwede nating i-concatenate yung ating STR-SQL. Okay? Pwede yan. Ngayon, if nag-true, ibig sabihin, tama yung syntax, wala tayong naging problema, ano ang susunod nating gagawin? Magbabind na ngayon tayo. So, pag sinabi nating bind, di ba nauna na nga yung template? Okay? Since nauna na yung template, kailangan nating i-bind yung mga data natin doon sa ating mga placeholder. Ididikit na natin. So, we will be using the function mysqli underscore stmt, that is statement. So, mysql statement bind underscore param. Medyo mahaba siya pero mamememorize nyo rin yan. And then, tatanggap ito ng dalawang required na parameter, and then after ng dalawang required parameter, yung mga susunod, syempre, na variable. Parang ganito. Ang gagawin natin, para hindi na natin i-direct, by the way, nasan ba yung add? Teka lang, Ito yung kailangan ko, Yan. Pakopya. Dideclare na natin mga variable, pero hindi galing sa post. Hindi po galing. I-recta ko lang. Dumadami na yung clue ninyo, no? Ayan. Kasi, di ba, sasaluin lang yan sa post. Pero sa ngayon, so lalagyan lang natin yan ng default value muna na empty. Okay? Re-recta lang tayo mamaya. Yan. So, empty string muna yung laman ng ating mga variable. Ngayon, ang susunod na step, okay, is we will going to, in here, sa param, unang parameter na tatanggapin yan, syempre, is yung template. Nasaan ba yung ating template? Nandun sa stmt variable. That is our statement, right? Next, dito mangyayari yung naging topic natin sa sinasabi kong format check. At ano yung format check dyan? Simple lang. Ito bang last name? Anong data type niya? Diba? String. Ito, string. Ito, string. Ito, string din. Kung meron ka pang isa pang field dito at yun yung grade at number yan, that would be I. Okay? Or integer. Pero since 4 na string lang yan, kailangan maglagay dito ng 4 na S. S, 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 S. Ito, para doon. And so on. Ito naman hanggang doon sa dulo. Hindi ko na isa-isahin. Next. After nun, ibabind na natin yung ating mga variable. So, si last name pupunta doon. Okay? Si first name pupunta dito. And then, yung sex ay pupunta dito. And lastly, yung email pupunta doon. Ngayon, kung nahahabaan ka doon sa function, no, remember in PHP, you can always break this down pababa. Kagaya nito. Kung masyado na marami yung parameter mo para mas malinis siyang tignan. Yung advantage na PHP, you can do this, no? Kung gusto mo lang na mas malinis siyang tignan, kasi there will come a time kung 50 yung field mo, pangit naman kung pahalang mong idodrawing o isusulat yan. This is possible. Ngayon, lagyan natin ng comment para hindi kayo mo-confuse. Ito yung tinatawag nating binding of variables to the prepared statements as parameters. Anong nangyayari ngayon dito? Ang nangyayari dito, again, no? Itong template natin, itong template natin, yung na-prepare na template, magkakaroon ng format checking at pagkatapos, itong S, string dapat yon. Ganon din yun, itong S na to, string dapat yon. Itong S na to, string dapat yon. At papunta doon. Siyempre, hindi pwedeng magkamali. Kung 4 dito, 4 ka rin dito. At kung 4 dito, dapat 4 din yung nandun. Kasi nga, dapat itong 4 na to yung nandun sa mga question mark. Eh hindi, gumawa tayo ng placeholder.
ito ngayon yung magiging format check ng mga placeholder na nandun. So, gamit ko nga yung Paint. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya gagamitin ko ito para ma-explain ko siya na maayos. So, dun sa STR-SQL natin, no, tandaan nyo, itong STR-SQL natin, ito yung tinatawag nating template. Okay? Template. Para mas maintindihan nyo. Ngayon, doon sa STR-SQL na template, di ba nagkaroon tayo ng command na insert into, tapos yung pangalan ng table, which is persons. And then, doon sa persons, nandun yung mga tinatawag nating field. At ano yung mga field na yon? Yung last name, ba natin, first name, sex, at saka email. Pero wala pa silang laman. Okay? Kasi yung values natin na nandito, okay, ay empty shell. Okay? Itapat natin para hindi tayo nagkakalituhan. Doon sa unang syntax kasi na ginawa natin, okay, sa mga unang lesson natin, agad natin nilalagay. Pero this time, ang nakalagay dito, question mark. Hindi pa natin alam yan, pero balak ko lagyan. Hindi ko pa alam to, pero balak ko lagyan, at hindi ko pa alam yan. Yung mga yan, puro question mark. Yung mga question mark na yan, mag-aantay ng data. Sila yung mga, kaya placeholder, sila yung mga proxy, mag-aantay sila, okay? At kung ano man yung ipapasa mong data sa kanila, yun din yung isshoot nila dun sa kung sino yung nire-represent nila dito. At ito na ngayon yung template ninyo. Yun yung line na yun, no? At ito yung exact laman ng STMTP. Ngayon, magbabind naman tayo. Doon sa bind, ang mangyayari, ito yung prepare part, yung prepare stage, di ba? Prepare. Okay. Ngayon, kung nag-prepare ka, ang susunod mong step niyan, itong buong to, si STMT, kasama yung 4 na SSSS, ito din yon yung 4 na SSS. Ibig sabihin, yung bang last name, first name, sex, at email, ano ba yung mga data type niyan? Ngayon, kailangan natin mag-declare ng mga variable, okay? Yung variable ngayon natin i-declare, variable na i-declare, sila yung mga ibabind natin. Anong ibig sabihin ng bind? Magdi-declare talaga tayo ng mga variable dun sa ating PHP, kagaya kanina, yung last name, okay, at yung first name na variable, tapos yung variable na sex at yung variable na email, na magkakaroon ng laman mamaya. PHP part to, no? Ngayon, itong value na pumasok kay last name, binabind natin yan dun sa unang placeholder. Ito, binabind natin sa pangalawang placeholder, ito dun sa pangatlo, at ito dun sa pangapat. Ibig sabihin, kino-connect na natin. Mayroong middleman sa gitna. At yun yung mga, again ito yung mga tinatawag nating placeholders. Okay? So, placeholders, dapat sila yun proxy, pero wala sila dun. Okay? Ipapasa lang nila yung value dun sa mga placeholder at yung placeholder, yun yung ipapasa dun sa template. That is how it works. Pero para mag-work yan, kailangan mababind muna. Ibig sabihin, yung mga lines na to, yung 3 layer na yan, kailangan mag-connect muna. Hopefully, maliwanag yun. Ngayon, pag natapos tayo sa line na to, alam mo, nakabind na yan o nakabind na yung mga variable mo dun sa prepared statements mo. Eto. Okay? Nakabind na yan dito. Ngayon, after nyan, ang susunod na step, maglalagay na tayo ng laman. Example, yung last name, lalagyan ko na ng value na Pedro. Actually, napag-isip-isip ko, no? Hindi required, tanggalin ko na nga yan, hindi required na nandun yun. Pwede yun. Kasi, sa PHP, kahit hindi ka mag-declare ng variable, bigla ko na naalala, pwede mo siyang gamitin kagad So, pwedeng nandyan kagad yung variable. So, we have here, by the way, this should be Penduko, ayan. And then, I have $sign first name. Lalagyan ko to ng Pedro. Again, no? Ito, mga kapatid o class, no? Dapat, in reality, manggagaling yan sa kung ano yung ginamit mong method. Pero sa ngayon, since dinedemo ko lang yung syntax, kaya nag-i-input ako directly. Pero sa inyo, no, galing yan sa post, kung get o kung request, depende sa kung ano kailangan ninyo. So, tutuloy lang natin. We have here sex, and that would be male. And then, lastly, we have the email, and that would be equal to
Pedro Penduko at email.com. And yes, that's it. Now, nung natapos na nating lagyan ng laman yung 4 na variable na to, ang pinakahuling kailangan mo na lang gawin para mag-take effect lahat is, syempre, yung execution stage. So, MySQLi, STMT or statement, okay, _ execute. Ito yung command or function na kailangan natin. Sino yung gusto nating ma-execute? Syempre, yung ating pinrepare na statement. So, that's it. Ngayon, paano gumagana yung tinatawag nating multiple insertion? Kukunin ko to, kaka-paste ko yan, paste ko dito, pwede ulit ako maglagay ng panibagong record. Manaloto, and then in here, Pepito, and then in here, mail, yeah, pwede na yan. We have Pepito Manaloto at email.com. Okay? We can do that. What else? Another fictional character. Sino po ba pwede nating ilagay? Wala akong maisip. Yung dating faculty na lang na CCS and our dearest friends. So, si Diaz Jane, and that would be female, and that would be Jane Diaz at email.com. So, meron akong 3 statements. And then, yung 3 statements na yan, tulad sinabi ko, in-explain ko sa inyo kanina, isang beses mo lang ipe-prepare yung template. Pagkatapos, nung na-prepare na yung template, ang ibabato mo na lang na sunod-sunod yung mismong mga data. Bato ng data, execute. Bato ng data, execute. Bato ng data, execute. So, that is how it works. Sir, mabalan yung code Normal yan. Okay? Kasi doon sa kanina, baka gusto nyo i-compare, balik tayo dun sa insert demo. Sir, dito 3 record din naman, pero mas maiksi. Oo. Pero ang problema sa ganitong klase ng format, delikado kayo sa tinatawag na SQL injection. Sa SQL injection kasi pwede nilang ma-hijack yung buong query na to, at pagkatapos itong mga nakikita nyong part na yan, itong mga data na yan, including yung parentheses and so on, pwedeng ma-hijack yan at papalitan nila na sarili nilang record. Imbis na yung record mo yung pumasok, makakapag-insert sila na sarili nilang record dyan. Okay? You can study, yung mga interesado talaga sa hacking. Huwag niyong i-hack yung Facebook, pakiusap, Pag-aralan ninyo paano yung mga vulnerability ng mga website nyo kasi hindi nyo basta-basta ma-hack ang Facebook. Hindi ganun katanga si Mark Zuckerberg, May security yan. Kaya nga ang point ko dito, ganun din. Hindi rin dapat tayo ganun katanga, para mabypass yung ating mga SQL. Para hindi mabypass yan, gagawin nating parameterized. Wala kang way para mabypass yan kasi ito manggagaling talaga yan dun sa input. Okay? At hindi mo kailangan, by the way, hindi mo kailangang i-sanitize yan. Ito yung isa pang clue. Pero pwede pa rin naman kung just in case na gusto mo. Kung galing yan doon sa post, di ba gumagamit tayo ng HTML special characters. Okay? Kahit hindi mo gawin yon kapag gumamit ka ng prepared po pwede. Okay? Kasi pag nagkaroon ng problema sa execute, hindi niya yan i-insert. Okay? Hindi yan papasok. So, ganyan yung tinatawag nating parameterized approach using this param, okay? Hindi yan basta-basta matatamper. Hopefully, nakukuha yung idea muna kung paano siya gumagana. Ngayon, titignan natin kung papasok yung mga record natin. So, www, we have the test. Under the MySQL, where are you? Demo. Pagka kilinik ko tong prepared insert demo, by the way, wala pala akong echo. Lagay tayo ng echo doon sa pinakailalim. Saying, syempre, record successfully added dito. And then, sa tingin ko, wala nang iba. Hindi natin kailangan yung else. And yes, hindi mo na rin kailangan itong MySQLi query. So, tatanggalin ko na yan. Buti nakita ko, kundi yari tayo. Also, may nakalimutan ako sabihin, kailangan pala nating isara yung ating statement o yung ating STMT. Di ko ma-spell. STMT, close. Kailangan yan. Kasi pag hindi mo sinara yung statement, nakabukas pa rin yung prepared. Nag-aantay pa rin siya ng panibagong parameter. Pero pag kinlose mo yan,
i-terminate na niya o i-destroy na niya yung template na ginawa natin. So, I guess that's everything. Refresh. Click natin yung prepared insert. Boom! Okay? Walang error. Pag click ko ngayon to, bumalik kayo person, ayun yung tatlong record natin. Si Pedro Penduco, Pepito Manaloto, at si Ma'am Jane Diaz. Pumasok na yung record in the approach of using the prepared statements. Explain lang natin na mabilisan bago ko tapusin yung klase na to. Inopen ko yung connection. Yung line na to, ginawa ko yung template. Okay? Lagyan natin, create the SQL template. Okay? Sa template, dito lang tayo magkakatalo. Kung insert into yan yung mga field, next yung mga values. You put comma as the placeholder. Next, do the prepare. Okay? Prepare ka na. Pag sinayang prepare, gagamitin yung MySQLi prepare, yung connection, at saka yung ating string na template. Ipapasok natin sa variable yan, kahit anong pangalan. In my case, that is statement. Pagkatapos nating ma-prepare yan, ang next step, ibabind. Ibabind natin yung mga parameter dun sa ating template. I-check natin yung format kung tama at pagkatapos magdi-declare ka ng mga variable na magpupuno dun sa mga spaces o placeholder na ginawa mo. Kung ilan yan, ganun din kadami yung mga variable mo. At kung ano yung mga variable mo, ganun din kadami yung format at dapat tama talaga yung format ng mga nandito. Binigay ko yung mga yan. Review natin. Ano nga kasi yung mga format? Gagamit ka ng B para sa binary, D or dog para sa double, I sa integer, at saka S para dun sa string. Pagkatapos, sa ilalim, pagkatapos ng binding, pwede ka na ngayong maglagay ng mga value dun sa ating mga variable. Pag nilagyan mo ng laman yan, yung mga variable natin, since may laman na, okay, papasok yung mga laman dito, and then, boom, execute. Pupush na lang ngayon nung execute function yung mga nilagay mong value. So, pag pinush niya yan, do sa prepared statements, insert, pack. Papasok agad. Wala nang check-check, kasi nagawa na niya yan kanina. Next line, nag-input ka na naman ng mga values, execute, boom, pupush na naman niya yan, pasok, papasok na naman siya. And then, paulit-ulit lang yun, ganun. Pagkatapos, nung natapos tayo sa tatlong example, kahit ilan yan, pwede nga tong loop, yun yung advantage, pwedeng nakaloop yan, and then, insert lang siya ng insert, kaysa dun sa, ilulup mo yung insert into, maling-mali yun, wag mong gagawin yun kapatid, maling kaisipan yan. Ngayon, pagdating dito sa ating record, okay, successfully added, wala na tayo, message lang yan. Pagkatapos, i-close lang natin yung prepared statement at i-close lang natin yung connection. Itong else na to, mangyayari lang yan kung nagkamali tayo dito pa lang in the first place. Pag mali na yung prepare syntax at hindi naging successful yung prepare, mag-error yan at pupunta yan dun sa else at walang nangyari. Pagkatapos, i-close lang niya yung statement at i-close na yung connection. Naintindihan? So, hopefully, isang malaking yes yan kahit nakabungis-ngis yung mga pagmumukha ninyo. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. Pero, again, this is the best, hindi ko binubuhat yung bangko ko, pero sa tingin ko, best and easiest way, ng pagkakadiscuss ng prepared statements. If hindi kayo kumpiyansa doon sa pagkakadiscuss ko, you are free, na maghanap ng ibang mga tutorial out there na magpapaliwanag sa inyo kung paano gumagana yung prepared statement. But, again, I did my best, so hopefully, ma-appreciate nyo kung paano yung pagkakadiscuss niya. Technically, mahirap talaga siya. Medyo mapapaisip ka, bakit ko to kailangan gawin? Kailangan mo tong gawin, para hindi ma-hack, walang H, hindi ma-hack yung Facebook nyo. Joke lang. Para somehow, makapaglagay tayo ng security dun sa ating system, o ginagawang system, at pangalawa, para mas maging efficient yung execution ng mga query natin. Remember, efficiency and then security, why not? Okay? Yun yung binibigay sa atin ng prepared statement. Bakit hindi natin gagamitin? Kahit naging mas complicated pa yung way, ganun talaga. There will be trade-off na dapat nating tanggapin. Okay? So, yes, that will be the end of this demonstration. And here's the link ng source natin para do sa lesson natin ito at maraming salamat do sa aking source. And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next
lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.